Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Tayo pong lahat, mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsilud po ang lahat. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala, sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila, samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwara ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano.
Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sa gayoy, maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, Ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, Ipanalangin mo kami. aming ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo Mansantahing ina, ipanalangin mo kami. upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba kami, katulad ng iyong anak na si Jesus, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin, dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng bundong ito alinsunod sa katarungan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo
ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa Langit, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay, Masintahing ina, ipanalangin mo kami. upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik po nating idalangin ang ating mga sariling hangarin. Tayo pong lahat, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo, Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa Langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami, hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Panalangin ng pasasalamat, tayo pong lahat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin, ikinalugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siyang walang hanggan. Ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit.
Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit, lalong-lalo na ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Panalangin para sa banal na bokasyon. Panginoon, pagkalooban mo ng iyong magiliw na pagtawag ang maraming mga kabataan na may magagandang kalooban upang lalong magningas ang kanilang pagnanasang mamuhay ng alinsunod sa Ebanghelyo. Naway tularan nila si Maria at iukol ang kanilang sarili sa paglilingkod sa Santa Iglesia at sa mga taong lubhang nangangailangan ng tulong kawanggawa. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristong aming manunubos at ni Mariang aming ina ng laging saklolo, siya nawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Eucharistia, atin pong isama sa panalangin ang mga nagpapasalamat na sina Gian Menjola at pamilya, Antonio and Rhea Estrella at pamilya, Presi Tapang at pamilya, Ron Limuel, Maricel, Camille Basilio at pamilya, Limuel Nicole Andre, Salamat at pamilya, Neil Andre Tapang, Maria Teresita Santiago at pamilya, Paumbong High School Incorporated, Architect Jose Emmanuel Gonzalez Rivera, Josepino and Early Cruz at pamilya, Agatha Agulto, Roy at Lisa Cruz at pamilya, James Marites at J.M. Faustino, Emma Martin, Corazon Panganiban at pamilya, Cristina Acuña at pamilya, Bibiana Escudero, pamilya Sumala, Bising Carpio at pamilya, Jaime at Emilia Evangelista at pamilya, Max and Aude Guzman at pamilya, Rani at Jenny San Pedro, Melissa Sweet Reyes, Che Bautista, Luisito and Elizabeth Libaw, Malu de Jesus, Maring Santos at pamilya, Reggie Domingo, Rodeline Quintas at pamilya, Susan Dionisio, Turing at Pining Tolentino at pamilya, Puring Bagtas at pamilya, Marie Cris Pulumbarit, Aurora Simon, Sheila Marie Sumera, Aris Maureen and Chelsea Domingo, Manuel Estrada Jr. at pamilya, Angela Bernal, Manuel at Vilma Bernal at pamilya, Linda Humakiu at pamilya, Irene Castro, Rupo and Baby de la Cruz at pamilya, Joyce Marie Sumera, Edna Santiago at pamilya, Maria Lisa Bernardino and Mario Bernardino, Catherine Carpio, Mark Gary Carpio. Kasama rin nagpapasalamat sina Dr. Rosario Perez at pamilya, Piling Cruz at pamilya, Elena Perez at pamilya, Attorney Sedi at Ana Katrina Ching, Craig at Krista Bridenbeck, Ginagalang Flor de Lisa Manlapas at pamilya, Art and Aida de la Cruz, Niño Acer at Veronica Liesa, Pamilya Cruz, Pamilya de Guzman, Berhilio at Kenneth Lloyd Zaragoza at pamilya, Renato at Monica de la Cruz at pamilya, James at Meli Evangelista at pamilya,
Engineer Resti at Ginang Rosario Galang, Ginoo at Ginang Eddie at Gina Reyes, Ginoo at Ginang Lito at Marites Reyes, Ginoo at Ginang Aaron at Rosel Villalon, Ginoo at Ginang Renzo at Paula Marie Domingo, at Ginoo at Ginang Lauro at Margarita Perez, Kaloy at Josie Alingcastre at pamilya. Panalangin din natin ang kahilingan at special intention nina Leandro Carl Tapang, Kim Lai de la Cruz, Maria Carissa at Garcia at pamilya, Katrina Carmela Guswico, Mary Ann Arman at Alvin Haba, Jervin Ralph Rigor at Karen Hipolito, Marlon, Mark Anthony and Maricar de Guzman, June Acuña at pamilya, Maria Angelica Carpio, Aaron at Rosel Villalon, Ray at Elisa Bustanera, at Liwanag B. Crisin. Kasama rin si Ruel Cruz at pamilya, Boyet Cruz at pamilya, Milet Cruz at pamilya, Kiano Perez, Egay Perez, Josepino Cruz, JB at Jazz Lopez, Mary Adlin Duro, Bonifacio at Chona Domingo, Angel at Claire Pancho, Rosemary Panuelos, Dr. Arvin at Dr. Bea Panganiban, Father Ed Garcia, Father Chris, June Alcabasa, Glesi at Gas Reyes, Malu de Jesus, Marisa Pineda, Lynn Latigolo, Natwason, Ina and Michael, Kuya Teddy and Tita Angie and Reggie, at Romel Moore. Panalangin din natin ang kagalingan at patuloy na pagbuti ng kalusugan ni na Elisa Bustanera, Abencito Villalon, Yael Gabriel Mendoza, Roberto Bautista, Joyce Mendoza, Jaime at Permin Hipolito, Sipina Hipolito, Janet Escalante, Gregorio at Marcelina Bautista, Maria Dolietad Apostol, Rolando Concepcion, Magdalena Subisor, Herminia de la Eva, Angri at Juliana Werunga, Nati Cruz Dato, Elisa Santos, Artemio Carpio, Joby Corrigal, Conchita Cruz, Erlinda Collado, Monica Gayo, Emelito de la Cruz, Pilar Santos, Ramon Crisostomo, Rosendo Sumera, Virgilio Lopez, Remedios Catindig, Pia Isabela de Jesus, Dennis Anthony Ciberon, Felix Dominic Cruz, Eni Santiago, Mary Ann Alingcastre, Leonardo and Karina Ramos, Rolando de Guzman, Simeon Acuña Jr., Evangeline Bernardo, Sister Mary Libatige ng RDW, Reverend Father Erasmo Lapig, at Reverend Father Flor Monico Cadiz. Panalangin din natin ang kapayapaan ng kaluluwa ni na Diogracias, Elvira, Herminio Abelina, Mercedita, Violeta, Senador Maria Elena, Milagros, Felipe, Teodora, Perminsignor Marina Maria Lourdes Arnulfo, Ignacio Felicidad, Victor Ines Esteban, Albina, Tomas Constantina, Jason Conrado, Candelaria, Pedro Lourdes, Corazon, Violeta, Remigio Renato, Inocencio Consorcia, Francisco Severina, Jan, Marcelino, Antonia Jose, Arsenia Daniel, Isabel Marcela Nacetas, Abelardo Marciana, Opelia, Alejandro Feliciana, Tanaya Holy, Bien Ingrid, Ingracia, Federico Sr., Edward Francisca, Renato, Beatriz Dolores, David, Evangeline, Virginia, Henry, Ryan, Rudy, Marvin, Mateo, Francisco, Ingracia, Luciana, Abilino, Jovita, Direcio, Crisologo, Ernesto, Bernardo, Erlinda, Rosario, Blandina, Remedios, Jerry, Almira, Amanda, Dr. Rolando, Violeta, Mercedita, Edgardo, Flordelisa, Larry, Eulogio, Milagros, Angelo, Jasmine, Marion, Didi, Russell, Juanito, Miguel Jr., Dionisio, Emerita, Carmelita, Michael, Alan, Elmer, Father Ricardo, Father Chopilo, Father Ariel, Father Rico, Father Salvador, Father Lutgardo, Father Paul Samuel, Father Reynaldo, Monsignor Onilo, Monsignor Benco, Bishop Manuel, Bishop Cirilo, Bishop Jose, Pope Benedict XVI, at Pope Francis, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong walang nakalaala.
Isang mapagpalang hapon po at maligayang kapistahan sa ating lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Ina ng Laging Saklolo, ang ating ina, reyna at patrona na laging tumutugon sa ating mga panalangin at pangangailangan. Tema ng kapistahan, Maria, huwara ng katapatan at pananagutan sa makabagong ebanghelisasyon. Kaalinsabay ng ating pagdiriwang ang ika-18 taong anibersaryo ng pagkakatalaga ng ating parokya. Sa pagtitipong ito, muli nating iniaalay ang ating debosyon, pasasalamat at mga kahilingan sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa taimtim at makabuluhang pagdiriwang ng misa bilang isang sambayanang puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Maria, ang ating ina ng Laging Saklolo. Ang ating pumpunong tagapagdiwang ay si Reverendo Father Hiner S.R. Garcia, Kura Paroko ng Parokya ng Santiago Apostol sa Paumbong, Bulacan. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit at pagtugon sa ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong bayan ng Diyos, na may pusong puno ng pasasalamat at kagalakan, nagtitipon tayo ngayon sa hapag ng salita at sakramento ng Panginoon sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni Maria, ang ating ina ng Laging Saklolo ng Hagunoy. Habang naghahanda tayo sa pagdiriwang ng misteryo ng pag-ibig ni Kristo, humingi muna tayo sa Kanya ng awa at patawad. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan. Turuan tayo magpatawad sa mga nagkakasala sa atin, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito naman ang pinasasabi ng Panginoon kay Akas. Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kataas-taasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isayas, pakinggan mo, sambayanan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Pati na aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang kakanin niya ay gatas at pulot, pag siya'y marunong nang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng mga haring kinatatakutan mo ay magiging ilang. Ang bayan mo at ang sambayanan ng iyong ama ay ipapasakop niya sa hari ng Assyria. Pagdaranasin ka nito ng paghihirap na kailanmay hindi nararanasan mula nang humiwalag sa Huda ang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito po ang himig na ating itutugon. Sa kaluluhan mo ako, Panginoon, sa aking pagdurusa. Sa iyo lamang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong babayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagapin, sa daing ay makinig. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ika'y paglaban. Panginoon, sa iyo ko ilalagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Panginoon at aking Diyos, huwag mo akong lalayuan. Lumapit ka sa piling ko at ako ngayon ay tulungan.
Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa pangan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan, pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin." Ang salita ng Diyos. Tumindig ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena.
Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad nito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa lahat. Happy Fiesta po. Marami akong narinig na kamukha nung kape fiesta lamang sa San Juan, Hagunoy, noong June 24. Pinati sila ng Happy Fiesta. Ang sinasagot nila ay, tuloy po kayo. No? O kaya naman, meron din akong napuntahang isang parokya, Happy Fiesta. Sabi, kumain na po kayo. Ano kaya ang sasabihin ng mga taga-ina ng laging isaklolo? Happy Fiesta! Kahit ano, no? Pero siguro mas maganda. Mukha namang marami kayong handa. Kaya ang tutugon natin, kumain na po kayo. Happy Fiesta! Ayun, ano? Pag tayo nagpapakain, ibig sabihin, nagpapatuloy rin tayo. Pwede naman tayo magpatuloy ng kwentuhan lamang. Pero pag tayo nagpakain, kasama na ang pagpapatuloy natin. Ito ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng ina ng laging saklolo. Sino ba ang talagang laging saklolo? Bigla yata kayo nagtanong, ano? Sino ba ang laging saklolo? Si Jesus. Siya ay ina lamang ng laging saklolo. Kaya ang laging sumasaklolo, walang iba kundi ang Diyos, si Kristo. Siya, ang ating mahal na ina, ay tagapamagitan. Siya ang nananalangin sa atin upang tayo ay saklolohan. Tandaan po natin sa pag-aaral tungkol kay Mama Mary, yung tinatawag na Mariology, laging kasama si Kristo. Hindi pwedeng ihiwalay si Kristo kay Mama Mary o hindi pwedeng ihiwalay si Mama Mary kay Kristo. Laging nakaugnay, lagi-lagi, at nagkakaroon lamang ng kabuluhan ang ating mahal na ina dahilan kay Kristo na nagpapala sa Kanya at sa atin. Kaya di ba, sinabi sa Kanya ng anghel, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Pero si Kristo, pwedeng siyang manatiling siya lamang na hindi nakaugnay kay Mama Mary. Pero si Mama Mary, laging nakaugnay kay Kristo. Sapagkat si Mama Mary ay katulad rin natin. Kaya hindi natin siya sinasamba. Siya ay ating pinararangalan. Pinakamataas na paggalang at pagpaparangal ang ginagawa natin sa ating mahal na ina. Ang ina ng laging saklolo. Palakpakan nga po natin ang ating mahal na Birheng Maria. Mga minamahal ko, first point, magandang sa pagdinilay, ugnayan. Mahalagang lagi tayong nakaugnay sa ating kapwa. Ang anak, nakaugnay sa magulang. Ang mag-asaway, nakaugnay sa isa't isa. Ang pamilya ay nakaugnay sa pamayanan. Ang parokya ay nakaugnay sa diocese. Ang bisita ay nakaugnay sa parokya. Napakahalaga ng ugnayan sapagkat kapag nawala ang ugnayan, doon tayo maliligaw, malalayo, manlalamig. Kaya nga, di ba ginagawa natin
sa ibang mga kasama natin, kung tayo nasa simbahan, yung mga kasama nating nawawala na, binibisita natin, pinupuntahan natin, tinetext natin o tinatawagan natin, kamusta ka na? Napakahalagang salita na yan. Magagalit sa atin si Pia Cayetano kapag hindi tayo nagkamustahan. Kamusta ka na? No, mahalaga yan. Kamustahin natin ang isa't isa. Yan ang ugnayan natin sa isa't isa. Yan rin ang ginagawa natin pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung panalangin natin, dito natin iniugnay ang ating sarili. Kaya second point, pagsaklolo. Kailangan natin saklolo. Dahil hindi natin kayang mag-isa. Diba? Kaya ako humingi ng saklolo, kulang ka, kapus ka, kailangan mo ng tulong. Kaya tayo sinasaklolohan ng Diyos. Laging madidinig natin sa mga pagbasa, lalo na yung kay Pedro, di ba? Merong isang pagkakataon na sinabi ni Pedro, kung ikaw nga yan talaga, Panginoon, paparyahin mo ko at ako'y lalapit sa iyo. At sinabi sa kanya ni Kristo, lumapit ka. At unti-unti nakalakad si Pedro sa tubig. Ngunit unti-unti na rin lumubog. Kaya sinabi niya, Panginoon, saklolohan niyo po ako. Kailangan ko po ng tulong. Kailangan natin ng saklolo mula sa Diyos, sa panalangin ng ating mahal na ina. Dahil hindi natin kaya lahat. Napakabigat ng buhay. Napakabigat ng sitwasyon. Kaya nga handito po tayo, nananalangin, humihingi ng saklolo, ng biyaya at pagpapala. Pero hindi natatapos sa paghingi lamang. Tandaan niyo po yun. Hindi dapat tayo matapos sa paghingi lamang ng tulong, ng biyaya, ng saklolo na nagmumula sa Diyos. Mahalaga rin naman tayo'y magkaloob ng tulong, ng saklolo, ng pagpapala sa ating kapwa. Hindi ang katapusan tayo. Hindi tayo doon sa receiving end lamang. Hingi ng hingi. Dapat ay nagpapasalamat. Dapat ay nagkakaloob. Dapat ay tumutulong. Kasi ang kapwa natin ay kailangan tayo. Kaya humihingi rin ng saklolo sa atin. Mare, patulong naman, no? O kaya sabihin ng mga kaibigan natin, tulong-tulong naman tayo sa gawaing pansimbahan. O kaya sabihin ni Father Willie, di ka po, sama-sama naman tayo sa ating pagdiriwang. Magkakatuwang po tayo. Para po kami sa Santiago Apostol. No po, nagpapagawa po kami doon ng Parish Pastoral Center. Malaking gampanin. At sabi ng ilan, Father, kaya ba natin yan? Sabi ko, ako hindi ko kaya. Ako at kayo hindi rin natin kaya. Ako, kayo at ang Diyos, kaya natin. Yun ang pagsaklolo natin sa isa't isa. Hindi natin pababayaan, ikaw na bahala sa buhay mo. Hindi. Mahalaga yung ugnayan, yung pagtutulungan, yung suportahan. Kaya kung gagamitin natin yung ibang salita sa pagsaklolo, ito yung pagtulong, ito yung pagmamalasakit, ito yung paglilingkod. Kaya si Kristo ang siyang laging sumasaklolo sa atin. Maaring kinakapos tayo, Panginoon, tulungan niyo po ako. Maaring nahihirapan ka na, Panginoon, gabayan niyo naman po ako. Hindi ko po kaya. Akala ko po kayang-kaya ko, mabigat. O maaring tayo'y nanghihinawa at napapagod na. Yung mga tinatawag natin ngayong mga mental health, yung mga anxiety, hindi natin kaya. Kailangan natin siya. Huwag tayong magmainam, magmalaki, o magmayabang. Sapagkat ang taong mapagkumbaba, doon niya na doon natin marirealize ang ating kakulangan, ang ating limitasyon, ang ating kakapusan.
At doon natin sinasabing, Panginoon, punuan niyo po kami. Panginoon, gabayan niyo po kami. Palakasin niyo po kami. Pagpalain niyo po kami. Mga kapatid ko, sa pagpapatuloy ng banal na pagdiriwang na ito, si Kristo na laging sumasaklolo sa atin ay lumalapit tayo sa kanyang ina at ating ina na tayo ipagdasal at ilapit sa laging handang tumugon sa mga pangangailangan natin. Sama-sama tayong manalangin, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa, sumasampalatayan man ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inlibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sang nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mataimtim nating pasalamatan ng Panginoong ating Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria na handang sumaklolo sa atin. Hilingin natin sa Diyos amang makapangyarihan, pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay na ibinuhos nawa ang grasya sa ating mga puso. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, sa iyong awa, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, sa iyong awa, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa Santa Iglesia, tanda at kasangkapan ng pandaigdigang kaligtasan, upang pangalagaan ito ng Espiritu Santo sa kanyang pagkakaisa at palakasin ang kanyang pananampalataya, upang ang kaalaman ng pag-ibig ni Kristo na ating tagapagligtas ay maipahayag sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, ang minamahal na si Leon, itinalaga ng Diyos bilang kahalili ni Pedro at ministro ng kawan ni Kristo, upang siya ay laging mapuno ng kaalaman, kasiyahan at lakas ng Espiritu Santo sa kanyang walang patid na paglilingkod sa mga Kristiyano at sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa ating Obispo Dennis at mga pari ng ating diocese, upang sa liwanag ng biyayang dulot ng diwa ng karunungan at halimbawa ni Maria, sila ay maging tunay na mga saksi ng wika, katotohanan at buhay, at palagiang magsumikap ng walang kapagurang paggawa upang mapalaganap ang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng Katoliko, upang sila ay manatili sa kaalaman na sila ay tinatawag ng Diyos sa kabanalan at ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon sa lahat ng dako ng daigdig sa pamamagitan ng pagbabanal-banalan sa kanilang mga profesional na trabaho at ng mga pangkaraniwang tungkulin ng bawat Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, pakinggan mo ang aming panalangin.
Para sa lahat ng lumalahok dito sa Eukaristyanang ito, sa ating pamilya at buong sangkatauhan, upang pakinggan natin ang tinig ni Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao at tagapagligtas ng daigdig, upang liwanagan ng diwa ng Diyos ang lahat ng mga katotohanan dito sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng nagpamisa dito sa parokya ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ng kanilang mga pasasalamat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong awa, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ating sambitin ang mga natatangi nating mga kahilingan. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Ang lahat po na magsisipag-alay ay maaari ng pumila sa likod. Tumindig ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang-dakilang bagay, ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang yung abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit, nang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos, para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Alalahanin natin ngayon ang lahat ng mga minamahal natin sa buhay na pumanaw na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang ina ng laging saklolo, kaisa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo, bilang isang pamilya ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sun
naming gamiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. O Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang mga nagawa naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesu Kristo. Siya ang laging sumasaklolo sa ating mga pinagdaraanan na pagsubok sa buhay. Pinagpala tayong tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo.
Kaisa pa rin pong nagpapasalamat sa ating banal na misa, si Elizabeth Matic at pamilya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo sa pagmamahal mo, sa pakikinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo. Mayroon po tayong second collection para sa dagdag na pangangailangan ng ating parokya.
Sa ngalan po ng Parish Pastoral Council, amin pong ipinaabot ang aming pasasalamat sa nanguna sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayong hapon kay Reverendo Padre Hener Garcia, Kura Paroko ng Santiago Apostol, Paumbong, Bulacan. Bilang pasasalamat, tanggapin niyo po ang aming mga handog. Bilang sagisag ng ating mayamang kultura at kabuhayan dito sa Hagunoy, ipinagkakaloob natin ang tinapa at atsara, mga pangunahing produktong ipinagmamalaki ng ating bayan. Kasama dito ang isang larawan ng mahal na ina ng laging saklolo, bilang alaala ng kanyang pakikiisa sa ating pagdiriwang. At bilang munting tulong at pasasalamat mula sa sambayan ng parokya, ipinagkakaloob din po natin ang isang pinansyal na handog. Muli maraming salamat po, Reverendo Padre Hener Garcia, sa inyong presensya, paggabay at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa aming lahat. Palakpakan po natin si Father Jeets. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-6 na gabi na pangungunahan ni Monsignor Andres Valera na susundan ng maringal na prosesyon. Maraming salamat po. Salamat po sa paganyaya sa akin, sa ating sangguniang pastoral, kay din ang kaibigang pari si Father Willie sa maging kabahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng Ina ng Laging Saklolo dito po sa San Isidro II. Inaanyayahan ko rin po kayo na sa darating na July 25 ay kapistahan naman po ni Santiago Apostol. Baka po nadadaan naman kayo dyan. Kadalasan ay silipin niyo rin po ang simbahan ni Santiago Apostol. At gayon din po sa September 6, 6 p.m., meron pong isang historical event na mangyayari sa parokya ng Santiago Apostol na kung saan ang Nuestra Señora de la Consolacion y Coria ay itataas sa level na siya'y bibigyan ng pagkilala ng ating obispo, ng ating diocese, at siya'y gagawing episcopally crowned. Bibigyan ng pagkorona ng ating obispo at tatanghalin bilang koronada sa isa sa mga koronada na imahen ng mahal na ina sa ating diocese. Ang Nuestra Señora de la Consolacion ay isa sa pinakamatandang imahen, hindi lang po dito sa diocese ng Malolos, hindi lang po dito sa probinsya ng Bulacan, kundi sa buong bansa po. Ito ay nadala sa Paumbong ng mga paring Espanyol na Agustino noong 1771. Kaya gano'n na pong katagal at katanda yung imahe na ito ng Nuestra Señora de la Consolacion y Coria. Sana po ay maging kabahagi rin po tayo. Inaanyayahan ko po kayo sa piyesta po ng Santiago Apostol, July 25, sa kapistahan ng Nuestra Señora de la Consolacion y Coria at kanyang Episcopal Coronation sa September 6, 6 p.m. po. Salamat po muli at pagpalain tayo ng Panginoon. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Yuko ang ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit na mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan at pagpalain kayo kasamang yung mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Kumayo kayo sa kapayapaan at ihatid ang mabuting balita sa lahat. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon at ang ating mahal na Ina. Salve Regina. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, o dignum filii tui habitaculum efficiem ereretur, Spiritu Santo cooperanti preparasti, daut quius commemoratione leitamus, eius pia intercessione, abistantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum.